Alam nyo po ba, Cubs, kung kayo nagkakaroon ng delayed menstruation or missed yung period nyo, yan ang pinaka-common na sintomas na meron kayong hormonal imbalances. 3 months, 5 months, o kaya 8 months, hindi ka pa dinadatnan sa mens mo. Ma'am, ano po bang inaantay nyo na magiging regular yung menstruation nyo? O Cubs ha, marami po ang nagme-message nito sa akin. Sir, bakit 2 months, 8 months na akong hindi nagme-mens? Ano po ba ang magandang herbal na inumin para maging regular yan? Cubs, ito lang po may sasagot ko. Pero bago yan, kahapon kasi nagkataon na meron akong last na pasyente sa laser. At hindi ko alam, isa pala siyang OBGYN. At nagulat ako, Cubs, itong pasyente ko, lalaki po ito ha. Disclaimer po, isa siyang foreign at hindi lokal. Nagtuturo po sa tertiary, sa college po siya sa medical. At pinapractice niya ang OBGYN niya sa malaking ospital. Sobrang daldal na OBGYN na nakitaan ko ng potential ang sarili ko. Cubs, ito na yung pagkakataon ko. Kaya sinulit ko ang pagtatanong sa kanya. Siyempre, tinanong ko muna, Dok, pwede bang magtanong? Nagbigay muna ako konting background. Kasi gumagawa ako ng mga videos, ganyan-ganyan. Sabi niya po sa akin, walang problema, itanong mo kahit anong tanong under the sun. Aba! Ako pa, nagkataon, Cubs, kung siya madaldal, nataon siya sa mas madaldal at mas marites na panok. Hindi ba ba? Pero, itong purpose na ito, with positive naman, na pwede kong ibigay sa inyo bilang isang awareness. Unang tanong ko sa kanya, Dok, bakit maraming mga kababaihan ngayon ang nagkakaroon ng irregular menstruation? Sabi niya, yes, isa din yan sa problema ko sa aking clinic. Alam niyo po ba, Cubs, kung kayo nagkakaroon ng delayed menstruation or missed yung period nyo, sabi ng OBGYN na ito, yan ang pinaka-common na sintomas na meron kayong hormonal imbalances. Okay? Itong mga imbalances na to can disrupt your menstrual cycle, causing it to be irregular or nawawala or absent. Sabi ko, Dok, explain further. Okay, sabi niya ganito. So, Cubs, mas binabagalang ko yung pagli-laser para at least mas makakuha ako ng maraming impormasyon na mibigay ko sa inyo. Ang hormonal imbalance daw, Cubs, okay, itong menstruation cycle, primarily regulated ito ng hormones kagaya ng estrogen at progesterone. These hormones pwedeng mag-fluctuate throughout ng cycle. At kapag ito ay hindi balanse, it can lead to irregular or delayed periods. Okay, Dok, ano po ba yung pinaka-common cause ng pagkakaroon ng hormonal imbalances? Sabi niya, alam mo, ito ang pinaka-common. Oh, di ba? Una, yung pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome or PCOS. Bakit naman, Dok? Ang PCOS kasi is a hormone disorder that can cause irregular period. Kagaya din, for example, nagkakaroon kayo ng excessive hair growth or yung tinatawag na hirsutism or yung pagkakaroon ng acne. Ano pa, Dok? Yung may problema ang mga kababaihan sa thyroid o thyroid issues. Sabi ko, bakit naman? Both kasi ng overactive o kaya hyperthyroidism or underactive or hypothyroidism, itong thyroid gland, Cubs, can disrupt your hormone levels and affect your menstrual cycle. Ano pa, Dok? Sabi niya, stress. Marami akong pasyente na dumadaan sa stress. Alam mo ba, kaya kayo mga kababaihan, hanggat maaari maiwasan ang pagkakaroon ng madalas na pagkakaroon ng stress. Sabi ko, sa anong paraan? Dahil nga ang stress daw ay nakakaapekto sa hypothalamus ng ating utak. Okay? Na nagre-regulate ng hormones leading to delayed or missed periods. Ano pa, Dok? O Cubs, weight fluctuation or weight gain. Marami daw sa kanya mga pasyente, o kahit ikaw na nanonood ngayon, hindi mo ba napapansin na bakit ikaw biglang tumaba or bakit ikaw biglang sobrang payat? Cubs, ang weight management, ang sabi nitong doktor na ito, kahit sa mga studies na nabasa ko, weight gain or weight loss can also have a big impact on hormones level na pwede makadisrupt sa inyong menstrual cycle. So, i-maintain nyo ang inyong BMI, mga Cubs, mga kababaihan. Sabi ko, anong other conditions pa, Dok, na pwede mong maibigay? Certain conditions, kagaya kung ikaw meron kang chronic illnesses, may diabetes, mga ganyan. Yung mga prolonged na illnesses na
kailangan i-manage siya na magiging normal para hindi makaapekto sa level ng inyong mga hormones. Yan ang sabi ng OBGYN. And then, sa akin, habang tapos na yung laser namin, ito tinanong ko, Cabs, ano pa ba yung pwede nyo maibigay na mga other symptoms beside ng delayed menstruation? Itong hormonal imbalance kasi ay also can cause over what type of symptoms like. Alam nyo, Cabs, sa to lang, syempre ready din ako sa mga tanong ko na nagpo-formulate sa akin habang nagle-laser ako. Kailangan mabilis ka kasi pagkakataon mo na to na maka-interview ng madaldal na OBGYN. Ito ang mga other symptoms na pwede pang maranasan o ma-experience ng mga kababaihan pag sila ay nagkakaroon ng delayed na menstruation. Una na sabi niya, heavy or light period. Ang pagbabago daw ng inyong mga menstruation flow, Cabs, pwedeng mag-indicate yan na meron kang hormonal imbalances. Pangalawa, mood swing. Oo, sa mga kababaihan, kaya tayo mga boys, intindihin at alamin natin na itong mga kababaihan na ito, mabilis sila mag-change ng mood, hindi ba? Dahil sa kanila, maraming mga hormones yan na pwedeng mag-fluctuate or pwedeng maka-apekto sa kanilang mood at sa kanilang menstrual stability. Okay? Yung tipo ba na ngayon, tumatawa siya. Mamaya, bigla kang inaaway. May mga changes yan ng kanilang mga hormones, Cabs. Pangatlo, kapag ikaw lagi daw fatigue or laging feeling tired, yung unusual ba na ikaw ay napapagod na alam mo naman sa sarili mo na wala ka namang masyadong ginagawa. Okay. Pang-apat, kapag kayo ay laging nagkakaroon ng hair loss or excessive hair growth. Okay. Ito kasi, Cabs, ang sabi niya, this can be associated with hormonal imbalances. Kagaya kung ikaw daw ay merong PCOS. Kadalasan yan, ikaw ay naglalagas daw ang buhok. O, siyempre wala naman sa akin yun, no? Ikaw ha? At sabi niya, ito ang dapat na i-maintain ng mga kababaihan. Kasi, ang weight gain or weight loss, Cabs, significantly change in weight can be a sign of hormonal imbalances. Sabi ko, paano naman yung mga nagkakaroon ng in-menopausal? Siyempre sa akin, alam nyo, Cabs, ito ha. Dahil sa mga sinabi niyan yan, ito panghuli, dahil sa sintomas na yan. Alam nyo, maraming mga kababaihan, okay, na may edad na nagkakaroon ng pneumonia. Bakit? Ito paling tinatawag na hot flashes and night sweats. Sabi niya, common yan sa mga kababaihan nag-undergo ng menopausal na laging pinagpapawisan at nagkakaroon ng pneumonia. Oh, guys, this can be associated with hormonal changes related to menopause. Kaya sabi niya, kaya sa gabi dapat yung mga yung mga kababaihan nag-wear lang sila ng loose na damit, fresco, at kung pwede maglagay sila ng towel sa likod to absorb yung sweats. Kadalasan sa mga nagme-menopause. O hindi ba? Mas maganda yung magtatanong-tanong tayo sa may nakakaalam, Cabs, hindi ba? Ito, Cabs, ha? Ang sabi niya nga sa akin nung pagkatapos ko siya nag-interview, you know, I like you. Sabi ko, why? Siyempre naman. Sabi niya, bakit? You have a big brain. No. Correction, I have a wide brain. Hindi, Cabs, siyempre. Alam ko na may alam itong doktor na ito sa kanyang larangan ng pinapractice. Kailangan ready din tayo sa mga tanong kung ano dapat ang nating itatanong pertaining dun sa kung anong pwede nating maibigay na awareness, hindi po ba? Sa simpleng interview na yan, marami po tayong mapupulutang aral na pertaining sa inyong mga kababaihan. Kaya kayo, huwag nyo nang antayin yan kung namimiss daw kayo ng 2 months, 3 months, lalo na kung tumagal yan hanggang 1. Oo, meron pang mga kababaihan na ganyan. Tumagal ng 1 year, hindi pa nagme-mens. Kailangan nyo nang ipa-check up yan. Kung nag-miss ka na ng 2 months, punta ka na daw sa OBGYN. Para kahit papano, matingnan kung anong mga hormone ang dapat i-correct. Cabs, ang daming mga hormones yan. At katakot-takot na gastos yan pag pinatagal nyo yan. Lalo na dun sa mga tao daw na gustong mag-conceive. Yung mahirapang magbuntis. Isipin nyo ha, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, testosterone, mga thyroid panel, ang dami niyan, Cabs. Oo, yung mga estradiol, estrogen, marami. At ang price niyang, kabayan, matataas. Kaya habang maaga pa at hindi ka na humantong sa mga ganyan na lahat ng hormone kailangan ipacheck,
agapan mo na habang maaga pa. Okay? Yan ang sinabi niya na, which is tama naman. So, Cubs, ang panghuli niyang sinabi, kapag ang isang babae laging tinutubuan ng acne, okay, isa yung hormonal imbalance na pwede kasi yan na acne breakdowns ang kalalabasan. Okay? So, thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo ngayon, ha? Lalo na sa mga kababaihan. Okay? Mahaba man ito, pero may aral siya, Cubs. So, God bless everyone. Alagaan niyo po yung kalusugan niyo, ha? Bye-bye.